Maligayang pagdating sa ating pagsusuri. Alam nyo, pag-uusapan natin ngayon ang isang nakakabigahaning misteryo mula sa sinaunang kasaysayan. Isang kwento ng isang nakatagong tao na, literal, na walang ingay o pagyayabang, ay tahimik na nagligtas at nagpanatili sa isang napakalaking kilusan. Ang pangalan niya, Epaphroditus. Baka hindi nyo pa naririnig ang pangalan niya, di ba? At yan mismo ang dahilan kung bakit napakaganda at mahalaga ng kwentong ito. So, sino nga ba talaga ang lalaking nagligtas sa misyon ni Pablo? Para masagot natin yan, kailangan muna nating silipin yung napakalaking anino na bumabalot sa kanya. Pamilyar naman siguro ang karamihan sa inyo kay Apostol Pablo. Tama? Yung mga sulat niya humubog sa pananampalataya at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao hanggang ngayon. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng malaking katanyagan niya, may isang lalaking hindi kilala. Isang ordinaryong individual na humakbang noong ang sitwasyon ay nasa pinakamapanganib na yugto. Paano niya nagawa yun? Punta tayo sa unang bahagi ng ating kwento, ang nakalimutang sundalo. Para lubos nating maunawaan ang bigat ng misyon ng ating bida, kailangan nating ibalik ang oras. Isipin niyo ito, noong mga panahong iyon, ang lider na si Pablo ay nakakulong dahil sa kanyang pangangaral. At hindi ito tulad ng mga modernong kulungan natin ngayon ha. Madilim ito, malamig, at walang pakialam ang estado kung may makakain ng mga preso o wala. Kailangan niya ng tulong mula sa labas para lang mabuhay. At dito papasok ang isang napakalinaw na paghahambing. Sa isang banda, nandyan ang sikat na apostol, si Pablo, na gumagawa ng mga himala at nagsusulat ng mga dokumentong babago sa kasaysayan. Sa kabilang banda, nandito ang ating tahimik na bayani, si Epaphroditus. Wala siyang nakakabilib na mga talumpati o himala. Siya ay isang maaasahan at simpleng lalaki na nagbubuluntaryong gawin ng isang napakabigat na trabaho. Nagpakita lang siya para maglingkod. Ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng nagbabago ng kasaysayan ay nakatayo sa sentro ng entablado. Ngayon, silipin natin ang ikalawang bahagi, isang mapanganib na sinaunang misyon. Kasi isipin nyo, hindi basta-basta ang magpadala ng tulong noong unang siglo. Ang maglakbay sa sinaunang mundo ay talagang nakakatakot. Walang mga eroplano, walang maluwang na highway o emergency hotline na pwede mong tawagan kapag naipit ka sa panganib. Ang pagpapadala mong suporta noon, ibig sabihin yan, aakyat ka ng mga bundok at tatawid ka sa dagat habang bitbit mo ang pera at mga supply. At dahil bitbit mo ang mga iyan, otomatiko, target ka agad ng mga malulupit na magnanakaw sa daan. Idagdag mo pa dyan ang masamang panahon, paglubog ng barko at yung pagkakalantad mo sa iba't ibang nakamamatay na sakit. Kaya yung pagboluntaryo ni Epaphroditus sa misyong ito, hindi ito simpleng pabor. Tahasan niyang inilagay ang sarili niya sa bingitin ng kamatayan para lang matulungan ang isang taong nangangailangan. At dahil sa walang pag-iimbot na tapang na ito, hindi na nakapagtataka na tinawag siya ni Pablo na aking kapatid, kamanggawawa at kapwa sundalo. Mga kaibigan, hindi ito mga simpleng papuri lang ha. Sa mga sulat ni Pablo, bawat salita ay may malalim na kahulugan. Yung tawagin kang isang kapwa sundalo, isang malaking pagaminyan sa iyong katatagan. Ibig sabihin nito, kabahagi ka sa pagdurusa sa gitna ng matinding labanan. Matagumpay na nalampasan ni Epaphroditus ang mga takot ng paglalakbay na iyon. At dahil doon, nakuha niya ang napakataas na paggalang mula sa isa sa mga pinakadakilang lider ng kasaysayan. Pero, teka, habang bitbit niya ang suporta ng isang buong komunidad para sa kanyang kaibigan, bigla na lang may masamang nangyari. Ikatlong bahagi, ang halaga ng paglilingkod. Siya ay muntik ng mamatay. Ito talaga ang malagim na rurok ng kanyang paglalakbay. Nagkasakit ng napakalubha si Epaphroditus. At hindi ito simpleng ubo, sipon o pansamantalang pagkapagod lang dahil sa biyahe. Sinasabi sa teksto na siya ay napalapit na talaga sa kamatayan. Isipin niyo yan sandali. Ang lalaking ito ay halos mawalan ng buhay hindi para sa kanyang sariling ambisyon o pagyaman kundi habang sinusubukang maglingkod sa ibang tao. Walang mga kamera, walang audience para palakpakan ang sakripisyo niya, ngulit patuloy lang siyang lumaban at naglingkod. Tapos, dito lalabas ang isang nakakagulat na detalye mula sa orihinal na teksto na talagang nagpapakita ng tunay niyang karakter. Sabi ni Pablo, si Epaphroditus daw ay lubos na nababagok hindi dahil naghihingalo na siya at nasa bingit ng kamatayan, kundi dahil nalaman ng mga kaibigan niyang sa kanilang bayan na siya ay may sakit at ayaw niyang mag-alala ang mga ito para sa kanya. Grabe di ba? Kahit na nakaharap na niya ang kamatayan, ang isip niya ay nasa kapakanan pa rin ng iba. Ang pag-aalala niya ay nakatuon palabas, hindi sa pag-iingat sa sarili.
Sa isang mundong sanay na sanay unahin ang sarili, ang ganitong pananaw ay talagang nakakabigla at sobrang kahanga-hanga. So paano nga ba naiba ang kwentong ito sa ating kasalukuyang panahon? Pasok tayo sa ikaapat na bahagi. Katapatan higit sa katanyagan. Kasi aaminin natin, ang ating makabagong kultura madalas sumasamba sa katanyagan, yaman at kaginawaan. Palagi tayong tinuturuan na iwasan ang hirap sa abot ng ating makakaya at unahin ang isang komportableng buhay. Pero ang kadakilaan na iginagalang sa kasaysayan, ibang-iba. Nakasentro ito sa katapatan, katatagan at sakripisyo. Pinapakita sa atin ni Epaphroditos na ang tunay na lakas ay madalas na matatagpuan sa mga taong hindi nag-ahanap ng atensyon. Ang loyalty nila ay hindi nakadepende sa kung gaano kadali, kabilis o kakomportable ang sitwasyon. Kaya, ano nga ba ang tunay na katapatan? Simpleng-simple, ito ay ang tahimik na pagdadala ng responsibilidad, pagtitiis sa hirap at pananatiling tapat sa ilalim ng matinding presyon. Ang katangiang ito ang bumubuhay at nagpapanatili sa mga malalaking kilusan. Kung walang mga taong handang mag-akon ng pabigat sa likod ng entablado, siguradong guguho ang maraming dakilang misyon. Ang pagtanggap sa sakripisyo para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili ay may kakayahang magbago ng buong lipunan. At dyan tayo dadalhin ng ikalimang bahagi, ang walang hanggang kapangyarihan ng sakripisyo. Kung iisipin nyo ng maigi, hindi naiiba si Epaphroditos sa mga hindi kilalang bayani natin ngayon. Nandyan ang pagod na nurse na nag-e-extend ng shift para alagaan ang pasyente. Ang dedikadong guro na nananatili pagkatapos ng klase para tulungan ng estudyanteng nahihirapan. Ang magulang na nagtatrabaho ng walang pagod para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Ang tapat na kaibigan na hindi nangiiwan sa oras ng matinding problema. O ang simpleng voluntaryo na naglilingkod ng walang inaasahang kapalit. Sila ang mga taong bihira mag-trend online o mapunta sa balipa. Ngunit, for sure, sila ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang mundo at nagtatagumpay ang ating lipunan. So, paano natapos ang kwento ng ating nakalimutang sundalo? Naawa ang Diyos. Nagpatuloy ang misyon. Nakarecover si Epaphroditos mula sa bingit ng kamatayan. Nakarating ang tulong at napalakas ang loob ni Pablo. At ang lalaking ito, na sanay na natiling walang pangalan sa mahabang kasaysayan ng mundo, ay nasulat upang pag-aaralan ng maraming henerasyon. Naging immortal ang kanyang alaala, hindi dahil hinabol niya ang kadakilaan o kasikatan, kundi dahil pinili niya ang simpleng katapatan. Kaya ang pinakamahalagang aral na pwede nating bitbitin mula sa pagsusuring nito ay ito. Hindi mo kailangan ng malaking impluensya, malaking pera o milyong-milyong followers para makabago ng buhay. Minsan, ang mga taong tunay na humuhubog sa kasaysayan ay yung mga ordinaryong tao lang na handang mumitbit ng responsibilidad habang ang iba ay umaatras. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo, sino ang paglilingkuran mo ngayon? Salamat sa pagsama sa akin sa malalimang pag-aaral na ito. Patuloy tayong mag-isip, magmuni-muni at maglingkod hanggang sa susunod nating pagtuklas.